kahoy hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Ito po, mga kapatid, kung tinukso siya ni Satanas. Sige nga, gawin mo ang bato ang tinapay. Kayang gawin ng Diyos yun. Ang tinapay na maging, ang bato na maging tinapay. Pero hindi niya yung ginawa kasi hindi po siya exempted sa tukso. Tatandaan po natin, lahat tayo mga kapatid, tinutokso mga kapatid. Ano po ang tumutokso sa atin? Yung gawa ng kaaway. Kaya nga, pag ikaw ay nasisira, nalalayo sa pananampalataya, gawayan ng kaaway, hindi gawayan ng Diyos. Pero naman, pag inudyukan ka na sumunod sa kalooban ni Lord, magpatuloy sa pagtiglaro, gawa ng Panginoon po yan. Amen po? Kaya nung tinukso niya mga kapatid, kundi ang bawat salita, sabi niya kay Satanas, na nagmumula, kahit gawa ng tinapay, mabubuhay tayo ayon sa salita ni Lord. Anong ibig sabihin yan? Amen po? Kahit hindi tayo kumain, 3 beses, 2 beses, mabubuhay tayo dahil sa salita ng Panginoon. Si Lord nga, 40 days siya nagpasting, hindi siya. Pero, bilang tao, nagutom po siya. Pero, tatandaan po natin, alam nyo, may case po ang pagkain ng sobra. Gluttony. Amen po? Pwede mong ikamatay. Kaya nga, mga kapatid, pag yung iba nabubusog, tapos matulog ka agad, anong sabi nila? Narunprot sa bulinaw. Sa Ilocano, nabangungot. Yan pa ba kayo? Kaya tayo, mga kapatid, kailangan iwas-iwas. Amen po? Pag tumataba na po tayo, kailangan, sabi nila, ano? Diet. Di ba? Diet, pero pag magmasa na pang-ulam, ay nako, nawala na naman yung diet. Amen po, hindi maiwasan ang pagkain. Ilang beses ay kumain? Oo, 2. Sabi kasi 2 lang, kasi kape tapos. Kayo, ilang beses? Ilang beses kayo magmerenda? Pagkagising ka nga pa ng gabi kahit alas 12 ng gabi, pag nagutom ka, kain pa rin Amen? Ngayon naman, tingnan po natin kung paano din naman pakainin yung ating kaluluwa. Amen po? Hindi masama kumain, pero kailangan may limitasyon. Yan pa ba kayo? Kaya tingnan po natin yung ating papag-aralan. Next slide po tayo. Why we need spiritual foods? Without spiritual foods, our soul is atrophies. Anong ibig sabihin yan? Ang ating kaluluwa ay masasayang. Masisira, mawawalang ibig sabihin yan. Sayang yung ating kaluluwa pag hindi natin pinakain ng spiritual foods. Amen po? Haliwanag! Kaya po, basahin po natin in the book of John 6 verse 35. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Sabi niya, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. Tapos sabihin mo, wala akong isaing. Tapos sabihin mo, wala akong ulam. Ang daming ulam sa dagat. Ang daming pagkain sa tindahan. Anong sinabi sa Book of Isaiah? Hali kayo lahat, lumapit kayo sa akin. Bumili kayo ng alak, gatas. Ito'y libre. Anong ibig sabihin yan? Pag lumapit ka kayo at daming libre, wala kang tinanim, wala kang inasing, pero umani ka. Anong ibig sabihin yan? Pinapakain ka ng Diyos. Amen. Napakaliwanag po. Wala kang pag-aari sa mundo. Tatandaan mo yan. Pumunta ka dito, humot-humot. Sino bahala sa ibig sabihin? Ngayon, nagkaroon ka ng anak, nagkaroon ka ng tahanan, nagkaroon ka ng profesyon. Saan galing lahat yan? Kay Lord po yan. Kasi wala kang pag-aari. Lahat yan, kaya kung anong meron ka ngayon, pasalamatan mo kay Lord. Yung buhay mo ngayon, nabubuhay ka pa, humingi ka, salamat ka kay Lord. Yung buhay ka ngayon, kahit may sakit ka, buhay ka pa rin, salamat ka pa rin kay Lord. Tatandaan mo yan, galing natin sa Panginoon. Kaya sabi niya, ang lumalapit sa akin kailan hindi magugutom, at ang sumampalatay sa akin ay hindi na mauwaw kailanman. Amen. Hindi tayo magkukulang, kapatid. Ito yung pag-asa natin sa mundo ito. Pag wala ka ng pera, ano po nangyayari ng mga tao? Palisa na. Anong ibig sabihin yan? John 1:1. Anong sabi niya? Noon pa man, ang kasama ng Diyos ang salita, at ang Diyos ay salita. Amen po? Kaya pag may salita ka ni Lord, napakalapit sa iyo, Panginoon. Anong ibig sabihin yan? Yan, mga kapatid. Ang gagawin, yung wala ka ng pag-asa, lumapit ka kay Lord. Yung buhay mo hikahos, lumapit ka kay Lord. Anong sabi niya sa Matthew 11:28? Lahat ng nabibigatan sa mga pasanin. Sino dito may mga karamdaman?
Sino dito mga kapatid may mga problema? Sino dito mga kapatid may mga kabigatan? Lumapit kayo lahat sa akin! Sabi ng Panginoon, at bibigyan ko ng kapahingan. Tanggapin nyo ang aking pamatok. Kung yan ay pamatok man, kung yan ay pagsumukan, tanggapin mo. Dahil sabi ni Lord, ako'y maamo at magaan dalhin ang aking pamatok. Magaan daw. Kaya pag lumapit ka kay Lord, gagaan lang ka. Problema, pagsubok, kabigatan, kahit may karamdaman ka, makabay, normal pa rin yung paghinga mo. Bakit? Lumapit ka kay Lord. Siya ang nagbibigay buhay, tatandaan po natin. Ang pag-asa natin dito sa mundong ito, pansamantala lahat ng bagay. Amen po? Ano pa? Sabi niya, next po tayo sa 6. Ngunit sinabi ko sa inyo, nakita na ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo naniwala. Amen po? Hindi pa rin kayo sumampalataya sa akin, nakita ninyo na ako. Di ba kilala na natin ang Diyos? Amen. Eh bakit pa tayo nagdududa minsan? Amen? Ayaw natin lumapit, pag may problema tayo, nadadamay gawain. Hindi na tayo nagsisimba, nadadamay kapitbahay natin. Sinisisi natin si pastor. Di pa ba kayo? Yung sabi niya, nakita niyo na pagkilos nila sa buhay niyo. Buhay natin. Napakaliwanag po mga kapatid. Kaya lahat ng bagay pag pinasa Diyos mo, ang sarap mabuhay. Amen po? Ngayon mga kapatid, kapos ka. Lord, bahala ka na. Alam mo, hindi mo ako pababayaan. Ngayon mga kapatid, kapos ka sa pagkain. Lord, bahala ka na. Ang mga uwak ka, pinapakain mo eh. What more ako? Ganun lang po yan. Kasi sabi ng Panginoon, isusupply ko lahat na yung mga kailangan. Hindi lang, yes, kailangan natin ng physical food. Pero importante din ang spiritual food para makapunta tayo sa langit. Amen po? Yan pa ba kayo? Ano pa? Mga kapatid, balik. Lalapit sa akin ang lahat at binigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy kailanman ang sinong lumalapit sa akin. Yes. O, di ba? Kahit mga 5-6 minsan, tinataboy tayo sa dami na nating utang. Amen? Amen po? Kaibigan natin, tinataboy tayo. Minsan, mga gulang natin. Pero si Lord, pag doon ka lumapit, hindi ka daw itataboy. Yan pa ba kayo? Pumunta tayo dito lahat, makasalanan. Walang perfecto dito. Alam ni Lord kung ano yung nagawa mo nung nakarang linggo. Pumunta ka dito, makasalanan. May naramdaman ka ba yung